Sabi mo, it's about time. It's about time. Yan. Ito po, kukunin po natin itong pag-aaral na ito doon sa kanilang binasa po natin sa verse 32. Ito po ay galing sa mga lipi ni Isakar. Tingnan niyo po yung sinabi po dito. Sa dami ng lipi na ito na binasa po natin, lipo-lipo po ito, no? Pero ito lamang po yung lipi po ni Isakar ang meron pong kakayanan ng ganito. At ano po ba yun? Basahin po sa inyo. Buhat sa lipi ni Isakar ay 200 mga pinuno kasama ang kanilang angkang pinamumunuan. Ang mga ito'y marunong humula sa panahon at nagpapasya kung ano ang hambang na gagawin sa bansang Israel. Sila raw po yung merong pangunawa. Sila yung may kaunawaan sa panahon. Sila yung may kaunawaan sa mga bagay na nagaganap. And that was the reason why God was giving us understanding, His Spirit, para na sa ganon, tayo rin po makaunawa tayo at makabasa tayo ng mga bagay na ipinapahayag sa atin ng Panginoon, not only to His Word, but also in the things that we observe in the nature or in somebody. Kaya kailangan po na marunong po tayo bumasa po noon. Hindi po ito discernment, but kumbaga parang ito po yung parang magkaroon tayo ng kaunawaan pagdating sa mga bagay na nagaganap. At yun po ay nakukuha rin po natin sa pagbabasa po natin ng Biblia. Okay, it's about time. It was the time of upheaval for Israel. Ito pong panahon na ito, magulo po kasi sa Israel noon. Alam natin yung kaganapan po doon na ito po si David yung inihahalili dito kay Saul. Pero bago po maipahayag na hari po ito po si David, medyo nagkaroon po ng problema po dito si David dahil tinutugis po siya dito, inahantig po siya dito ni Saul na gusto po siyang patayin. At ito po yung bagay na kung saan nakakatakot po talaga dahil kung sino yung nasa authority po noon, tapos ikaw yung kalaban, medyo nakakatakot po dahil anytime pwede kang digmain. Kaya nga, God gives favor, a big favor to King David, to David, at that time, kung bakit lahat ay parang pumabor po sa kanya. Ito po mga libi-libi na ito ay talagang sumanig puwersa po talaga dito kay David. Now, ipapaliwanag po natin ang ibig sabihin po nito. Ang ibig sabihin po nito, 1 Chronicles chapter 12, explain that the chapter is divided into two parts. Dalawa po, hati po ito, dalawang parte po ito. Unang parte po dito, the gathering of David's supporters during his time as a fugitive from Saul. Tumatakas po kasi siya ng mga panahon na yun kay Saul. Verse 1 to 22 po yan. And the second part, and the assembly of the unified Israelite militia at Hebron for David's coronation. Nagpuntahan po doon lahat ng mga military, lahat ng mga kawal, nagdatingan po doon sa iba't ibang lipi po ng Israel na kung saan siya po yung talagang gustong hirangin at ipalit na hari po dito. Commentators highlight the diversity of David's supporters, including parang kakaiba po talaga ito nangyari po dito sa mga supporter po nitong si David, including those from Saul's own tribe and the comprehensive national support and unified enthusiasm that made David's reign possible. Nagkaisa po sila, nagkasama-sama po sila, sumuporta po yung buong bansa po sa dito kay David para po hirangin po siya at maging posible po talaga yung pagiging hari niya. Kaya napakaganda po, no? Papansinin po natin. Ano po ba yung bagay na ipinapakita po sa atin dito ng Panginoon? Na kapag ang Diyos ang nagtatag sa iyo, lahat po ng favor kung minsan dumarating po sa atin. Amen. Especially, alam niyo po ba, kung minsan hindi po natin makikita yung mga favor na yun, kasi nga po kung minsan ang kulang po tayo doon sa tinatawag na kaunawaan, most especially doon sa mga bagay na nangyayari po sa atin. Instead na maintindihan po natin yung mga bagay na yun na nangyayari po sa atin, dahil sa hindi natin alam basahin yung mga pangyayari sa buhay po natin. Kaya hindi natin nakikita yung favor ng Lord na ginagawa sa atin. Kasi nga, kung minsan nakabase lamang po tayo doon sa sariling pananaw lang natin sa personal o sa physical po natin. Okay. Tingnan po muna natin yung panimula po nito.
Noong mga panahon po na yun, ito naman pong Israel ay dinidigma po ng mga Pilisteo. So, committed suicide in the battle. Alam niyo po, noong panahon po na yun, ito po si Saul naman po, ay nag-commit po siya ng suicide. Nagpakamatay po siya. So, committed suicide out of fear and shame during a battle against the Philistine and at Mount Gilboa. Mortally wounded by archers, he asked his armor bearer to kill him. Inutusan niya yung kanyang tagabitbit ng mga sandata na patayin siya, saksakin siya, pero hindi po ito ginawa. But the man refused. Saul then took his own sword and fell it on to prevent capture and humiliations by the enemy. Kasi talaga po, ng pagkatakot po ni Saul po dito, at kahihiyan, baka siya'y parang paglaruan pa ng mga kalaban po niya, o pahiyain pa po siya. Inunahan niya na po yung kalaban niya, nagpakamatay na po siya kasi wala na po talaga siyang pag-asa doon na kung saan, wala naman po kasi yung pagsama sa kanya ng Lord po doon. Yun po yung mahirap po eh. There's no hope for those, for a person who got lost with God. Amen. Alam niyo, mahirap po talaga yun. Kaya nga, mahirap tayong bumitiw talaga sa Panginoon dahil there's no hope already. Wala na tayong pag-asa po doon. Amen. Kaya ito po si Saul, ang ginawa niya po dito, nagpakamatay na lamang po siya. Pero ang pinakamabigat pa po dito, nadamay yung kanyang tagadala ng sandata, yung kanyang 3 anak, at yung kanyang mga kamag-anak ay nagpatiwakal din. Ginaya po ito po si Saul. Kaya napakahirap po, dahil kuminsan po as a leader, tayo rin po yung nagiging basihan ng ating mga kapatiran. Kaya nga po, kuminsan, alam niyo po, mahirap po talaga bumitaw ang isang lingkod ng Diyos sa Panginoon. At kailangan po talaga ang Diyos ang pinakasentro po nito. Nakakamadapa po ang isang lingkod ng Diyos, napapansin niyo po, pilit po siyang bumabangon at hindi niya po pinababayaan talaga na mahiwalay sa Panginoon. Kasi alam niyo po kung ano mangyayari doon. Pag ang leader po ay bumagsak, babagsak na rin po ang lahat. Amen. Dahil sila po yung kumagay parang nagiging pamantayan po talaga ng kanilang magiging katapatan pagdating sa Panginoon. Pero nalaman po talaga kung independent Christian po tayo or mga freelance Christian, wala tayong pakialam sa church, wala tayong pakialam sa kapatiran, at wala tayong pakialam doon sa lingkod na ginagamit po sa atin ng Panginoon. Isipin niyo po yung mga bagay na yun. Kaya nga napakahalaga po ng mga bagay na ito eh. Maliban na lamang po na kapag tayo sinamahan ng Panginoon, in-appoint ka ng Panginoon, at tayo po lahat ay tinawag talaga ng Panginoon, makikita mo magkakaisa po tayo, nababangon tayo at mananatili tayo matatag sa ating Panginoon Yesus. Okay. Tingnan po natin yung sinabi po dito. Unang Kronika chapter 10 verse 4 to 6. Dahil dito sinabi ni Saul sa tagapagdala ng kanyang mga gamit pandigman, saksakin mo na ako upang hindi na ako abutang buhay ng mga paganong iyan at paglaruan pa nila. Ngunit tumanggi ito sapagkat natatakot siyang gawin ito. Kaya binunot ni Saul ang kanyang espada at sinaksak niya ang sarili. Na makita ng tagapagdala na nagpakamatay si Saul, ganon din ang ginawa nito sa kanyang sarili. Kaya sabay-sabay namatay si Saul, ang kanyang 3 anak na lalaki at lahat ng kanyang mga kamag-anak. So, totally bumagsak po yung paghahari ni Saul dahil meron na nga pong pinili si Yahweh na kahalili po dito kay Saul. Alam naman po natin kung ano yung reason, kung bakit pinalitan po ito si Saul, dahil because of his disobedience to God. Now, David had been anointed king. Dito na po kumbaga in-anoint na bilang hari po ng Israel ito si David. Dadaan na lamang po natin itong bagay na ito. Pero ang ating pag-aaralan po natin dito, itong sa atin po mismo, makita po natin kung paano po tayo babasa ng panahon. Yan. Kayo po ba'y nakakabasa kayo ng panahon? Hindi. It's about time na kailangan makabasa na rin po tayo ng mga bagay-bagay na nangyayari. Okay. David had been anointed king. First Chronicle chapter 11 verse 1 to 3. Ang buong sambayan ng Israel ay nagpunta kay David sa Hebron. Kami ay dugo ng iyong dugo at laman ng iyong laman. Sabi nila, nang panahong hari si Saul, pinangunahan mo ang hukbo ng Israel sa pakikipaglaban at ibinalik mo silang muli. Sinabi sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos ang ganito, ikaw ang magiging pastol ng aking bayang Israel. Ikaw ang mamumuno sa kanila. Lahat ng pinuno ng Israel ay pumunta sa Hebron at sa harapan ni Yahweh ay gumawa si David
ng kasunduan sa kanila. Binuhusan nila ito ng langis at itinanghal na hari ng Israel. Kaya natupad ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Samuel. Si David po yung hinirang hari na po dito. Okay. Who knew what to do at that difficult time? Sino nakakaalam? Okay, papasok na po tayo dito, no? Ito po yung talagang tema ng pag-aaral po natin. Yung nakakaalam, nakakaunawa ng mga bagay na dapat gawin. Okay? Who knew what to do at that difficult time? Sino po ba yung nakakaalam ng dapat gawin? Kapag ka nandun tayo sa pagkakataon na mahirap ang panahon, mahirap ang mga pangyayari, imagine sa buhay po natin, di ba may mga panahon na gano'n, yung nandun tayo kumisan sa kagipitan, nandun tayo sa mabigat na pagsubok, nandun tayo sa mga bagay-bagay na kung saan parang gumigipit sa buhay po natin. Kumisan ang hirap po mag-function ng isipan natin, ano? Para isipin natin kung ano ba yung gagawin ko, paano na kaya ito. Nagulo po yung isipan po natin. Pero ito po mga tao na ito, talagang sabihin po natin, anointed po sila ng ating Panginoon para bigyan po sila ng kaunawaan kung ano yung bagay na gagawin po nila during the tough times. Okay. The Bible is the children of Issachar knew what to do. Ito pong lipi po ni Issachar. Sila po yung nakakaunawa. Sila yung nakakaalam ng ano po yung mga bagay na dapat po nilang gawin. They had an understanding of the time. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, this time, kailangan po na para po tayong lipi ni Issachar. Na kung saan alam natin kung ano yung dapat natin gawin. Most especially what will really happen now. Kung ano yung bagay na nangyayari po ngayon sa sanlibutan. At kumisan, sabi ko nga po sa inyo, the big problem in a Christian community is don't have their understanding about the spiritual matters. Pagdating po sa mga spiritual matters, ang dami po talagang hindi nakakaunawa, even though they are Christian already, and they profess that they accept Jesus already in them. Pero still, hindi pa rin nila nauunawaan. Hindi nga nila alam kung bakit sila nag-church. Hindi nila alam kung bakit kailangan nila makinig ng salita ng Diyos. Hindi nila alam kung paano mamuhay bilang mga Kristiyano. Ang daming bagay na hindi nila naunawaan, which is very tragic. Nakakatakot po talaga at delikado po talaga ang kalagayan ng mga Kristiyano na kung saan yun yung naglalagay sa atin sa kadayaan na parang isang araw bigla na lang bigla ka na lang babagsak sa Christian at hindi mo na talaga makakabangon pa. Okay, tignan po natin parang kay Saul po yan, ano po? Sila yung mga may kaunawaan sa panahon na iyon kung ano yung mga nararapat po nilang gawin o hakbang na gagawin po nila. Tingnan niyo po ito, ha? Ipapaliwanag ko po sa inyo kung ito pong lipi po o yung mga kalalakihan sa tribo po ni Issachar. Ang mga lalaki sa tribo ni Issachar ay kilala sa kanilang pagkaunawa sa mga panahon dahil nakikita nila ang kamay ng Diyos. Tingnan niyo po kung ano yung nakikita nila, bakit may mga pangunawa po sila. Nakikita nila ang kamay ng Diyos na kumikilos sa pagbangon ni David at wastong nakaayon sa kanyang plano na gawing hari si David sa Israel, na nagpapakita ng espiritual na pananaw at karunungan sa politika sa panahon na magulong panahon ng paglipat mula sa pamamahala ni Saul. Nagpakita sila ng pananaw sa hinaharap sa pamamagitan ng suporta kay David bago ito maliwanagan sa lahat. Sa ngayon ay nagpapakita ng katapatan at pag-unawa na ang Diyos ay kasama ni David at hindi ang sambayanan ni Saul. So, meron silang clear vision sa madaling salita. Alam niyo po, as a Christian, you must have a clear vision. Amen. In regards to what was God wanted for us. Amen. Halimbawa sa pamilya mo na lang, ano ba yung clear vision na dapat makita mo doon? Ano ba yung pinagagawa ng Lord? O halimbawa naman sa iyong pinupuntahan church, kailangan may clear vision ka yan. Ano ba yung magiging gampanin ko dito? Ano ba yung dapat kong gawin dito? Ano ba yung pinagagawa sa akin ng Panginoon dito? O kaya naman, halimbawa, sa mga ganapan ngayon, alam po natin na Jesus near to come. Alam natin kung paano natin igagawa yung buhay natin na nakaugnay sa panahon na ito. Amen. Alam natin kung ano yung mga hakbang na gagawin po natin. Nakatulad po sa lipi ni Issachar, dapat po sa panahon na ito, meron na po tayong pagkakaunawa about the Spirit
Kailangan maliwanag na sa isipan natin, ganito, pag dumating itong mga bagay na ito, nabasa ko sa Biblia ito, alam ko na kung ano yung gagawin ko. Kaya nga lang po, ang problema po natin dito, the big problem is not reading your Bible. Karaniwan po, hindi nagbabasa ng Biblia, kaya walang pangunawa. Amen. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, yung kaunawaan po natin, our understanding about these spiritual matters is based on what you read dito sa Biblia. Kung ano yung nabasa po natin dito, yun yung talagang ipapapanguhay po sa atin ng Panginoon. Kaya dapat po na makita po natin at matutunan natin ang Biblia para na sa ganun. Alam natin kung saan natin ikakabig yung sarili natin. Kaya nga maraming mga Kristiyano bumabangga into the church vision, into God's vision. Binabangga po yan. Bakit? Because they didn't know a lot of things in the Bible. Hindi nila nabasa. Kaya hindi nila alam, aayun ba ako dito? Magiging kaisa ba ako dito? I will unify to them. Hindi ganun na nangyayari po minsan sa karaniwan sa isang church. Minsan nagkakalihis-lihis po sila. Bakit? Kasi nga hindi po sila talaga constantly nagbabasa ng Bible. Amen. Kaya to know about the things in the Spirit, you must read your Bible. Kailangan maging body-body mo ang Bible. Kailangan po ito, lagi natin kasama, lagi natin binabasa, lagi po natin pinagninilayan ito para sa ganun nababasa po natin kung ano yung mga nangyayari. Kaya nga, ang daming mga Kristiyano ngayon, hindi pa rin po nila alam kung ano yung mga nagaganap. Wala yan. Still normal days. Ganun pa rin po ang pananaw po nila. Wala yung talagang clear vision na nilalagay ng Lord kung ano na yung mga nagaganap na ito. Para sa kanila, normal days po ito. Kahit na hindi pa ako magsimba ngayon, kahit hindi ako magsuko ng buhay ko ngayon, wala. Ganun pa rin, parehas pa rin ang dati. Bakit? Kasi nga po, hindi sila nataniman ng katotohanan na kung saan ipinahayag sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung ano yung mga magiging kaganapan. Kaya nga kahit nakikita nyo, lindol lang yan. Natapat lang ang Cebu, kaya ganyan. Diba? Bakit ganun yung kaisipan po natin? Halos hindi natin nakikita na sinabi ng Biblia, nangyari sa isang bansa, nangyari sa another bansa, at nangyari sa Pilipinas, ang dami nangyayari. Ano kaya sabi ng Bible dito? Dahil nga sa hindi po natin nabasa yung Biblia at hindi natin pinag-aralan, kaya wala po tayong kaunawaan doon sa mga bagay na yun. Unlike dito po sa tribe of Issachar, sila po mismo, meron silang pakunawa doon dahil they know how the hands of God work. Amen. Alam nila yung galaw ng kamay ng Diyos. Alam nila kung ano yung mga pinaplano ng Diyos para sa Israel. Amen. At yun po yung kailangan natin, mga kapatid sa Panginoon. Kaya mahalaga po na nakafocus po tayo sa salita ng Diyos. Ano po? Amen. Okay, sabihin po natin, what are we to do in this stressful time? Alam niyo, even the time today is very stressful na. Dahil hindi nga po natin alam, ikaw man, alam mo, kung halimbawa kung saan ka ngayon mapupunta, kapag nangyari po ang lahat o naganapan na. Sabagay, sa iba po kasi kung minsan talagang normal days pa rin po Talagang tuloy pa rin po sila sa pamumuhay nila Kaya nga, di ba, yung may kanta po na tuloy pa rin ang awit ng puso ko. Ano yung kanta na yun? Diba? Mabago man ang ihip ng mundo. Ano yung kanta na yun, diba? Kahit magunaw ang mundo, sabi niya gano'n, tuloy pa rin ang buhay niya. Alam niya mga kapatid sa Panginoon, hindi magtutuloy ang buhay mo kapag ka gumuho na talaga ang mundo. Di ba? Kaya nga, paminsan, kailangan natin talagang matutong magpasa po talaga ng mga kaganapan. Kaya lang, kahit na pilitin natin pumasa po ng mga kaganapan, magiging katulad na tayo ng mga Pariseyo. Mamaya, pakita ko po sa inyo. Kailangan po na maunawaan natin o malaman po natin kung ano po yung mga bagay na pinagagawa na sa atin ngayon ng Panginoon. At yan po yung dapat natuklasin po natin. Now, what are we to do in this stressful time? Number one, we are to read the sign of the times. Kailangan marunong tayong bumasa ng panahon. Kailangan marunong tayong bumasa ng mga tanda sa panahon. Kung ano po itong mga sign of the times na ito na kailangan po natin masagiwa sa isipan po natin, which is nabasa natin sa Biblia. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kung hindi po kayo nagbabasa ng Biblia, hindi natin talaga makikita yung mga tanda sa panahon kung ano-ano yung mga nagaganap na. Sabi po ng Mateo chapter 16 verse 1 to 4,
Lumapit kay Jesus ang ilang Pariseyo at Saduseyo upang siya'y subukin. Humingi sila na sa kanya ng isang himala mula sa langit. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, kapag kapit hapon ay sinasabi ninyong magiging maganda ang panahon dahil maaliwalas ang langit. At kapag umaga naman ay sinasabi ninyong uulan ngayon dahil madilim ang langit. Nakababasa kayo ng palatandaan sa langit, ngunit hindi ninyo mabasa ang palatandaan sa kasalukuyang panahon. So kung mapapansin po natin, they read the nature, they read yung panahon na babasa po nila, kung anong mangyayari, pero hindi nila alam kung ano talaga yung panahon na yun. Okay? Lahing masama at taksil sa Diyos, kaya nagalit po si Jesus po dito. Ibibigay sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Jonas. Pagkatapos nito, umalis si Jesus. Tingnan niyo, mga tagapagturo pa po itong mga tao na ito, pero hindi nila alam basahin kung ano yung nakaganapan. Hindi nila alam kung sino yung kaharap nila. Hindi nila alam kung sino yung hinihintay nila. Kaya nga po dito sa mga conversation na ito, nasabi sa kanila ni Jesus, humihingi kayo ng palatandaan, ngunit walang ibibigay sa inyo maliban ang himalang nangyari kay Jonas. Ang sabi po ni Jesus sa kanila, lahing masama at taksil sa Diyos. Kaya mga kapatid sa Panginoon, hindi po tayo dapat maging masama at taksil. Kung hindi po natin nakikita kung ano yung mga tanda na nakikita po natin ngayon sa panahon na may kinalaman po sa pagbabalik ng Panginoon, ang ibig sabihin po nun, tayo din po mismo mga taksil tayo. Amen. Bakit? Kasi we listen to the words of God. We read and study the Bible. Pero hindi pa rin po natin nakikita yung mga kaganapan na po yan. Kaya alam niyo po ba, pwede po tayo mamahamak kung hindi po tayo nakakaunawa po talaga. Kaya lack of understanding, we cannot have the truth in Christ Jesus on what was really happened nowadays. Amen. Hindi po talaga natin maiintindihan yung mga bagay ngayon. Kaya nga, kailangan po na maging tapat po talaga tayo sa Panginoon. Tingnan niyo po, the Bible says, couldn't read sign of the times. Pero sila yung mga tagapagturo ng kautusan. Hindi niyo po manapansin yun? How hypocrisy attitude does a Pharisees have in their heart? Kung papaplasin po natin, ano kaya itong magiging hypocrite nitong mga Pariseyo rito? Alam niyo, hindi po siya tatawagin po ng Panginoon. Hindi tatawagin ni Jesus na itong mga Pariseyo na ito, mga hypocrite. Kung hindi po talaga ito sa tulad talagang hipokrito. Kaya nga kung mapapansin natin, alam niyo, minsan sa atin, di ba? Minsan nagiging hypocrite po tayo, ano po? Pero slide lang. Pero hindi mo masasabihan talaga yung tao na yun na hipokrito pa. Kasi pag sinabi sa'yo na you are hypocrite, parang iba na po yun. Pero kung mapapansin po natin, lahat naman po tayo, nakakagawa po tayo ng hypocrisy. Amen. Amen? Minsan nakakapagpag-imbabaw po tayo. Minsan medyo nagpapanggap tayo. Minsan meron tayo mga pagsisinungaling. Pero hindi tayo natatawag po talaga directly. Pero this time, ito po mga Pariseyo at Saduseyo, tinawag sila ng Panginoon na hypocrite. Amen. So, ibig sabihin po dito, parang nakikita po talaga ni Jesus talaga yung kasamaan po nitong mga tao na ito. Nagtuturo po sila ng banal na salita at kautusan ng ating Panginoon. Pero, still, hindi nila nakikilala si Jesus. Amen. Gaano kaya pagiging hipokrito nitong mga tao na ito? Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, may bubulong po sa inyo. Tayo po ay mga naglilingkod na sa Lord. Tayo po ay nagbabasa, nakarinig at nakaunawa na po sa salita ng Diyos. But still, hindi natin alam yung nangyayari. So, maaari tayo ibilang sa mga Pariseyo at Saduseyo. Lagi tayo naman ng church, lagi tayo nagsisimba, lagi tayo nag-worship. At kung ganito rin po yung magiging kaisipan po natin na hindi natin namamalayan, nandiyan na pala si Jesus, hindi natin nakikita, kilos na pala ng Lord to, galaw na pala ng kamay ng Panginoon to. Alam niyo po ba, na para po tayo mga hipokrito. At yun po yung pag-ingatan po natin. You must believe on what was really happened. If you have your Bible, ito yung source ng faith natin eh. Kaya nga kung nagpapasa ka talaga ng Biblia, hindi ka po mawawala sa panahon. Amen. At makikita mo bawat hakbang na nangyayari, bawat pangyayari magbabasa mo. Alam niyo ako, nag-i-struggle po ako dahil kuminsan, syempre, papakinggan mo talagang very, napaka-fluent nila mag-English eh. Alam niyo, inamin ko naman po talaga na hindi po naman talaga ako marunong mag-English eh.
Lalo na medyo I have a hard time pagdating sa pag-unawa po talaga sa English. Lalo na pag dire-diretso na, no? Pag walang yung mga, Walang subtitle. yung mga subtitle, kapag hindi ko nababasa, medyo mahina po ako doon. Kaya pag pinabasa ko lang, doon ko lang po naiintindihan yun. Pero alam niyo, sa gabay at tulong ng Panginoon, because of the Bible, what was I read in the Bible, o what I learned from the Bible, doon po ako nakaka-relate ng mga bagay na yun. Amen. Kaya nga maganda po na matutunan po talaga natin na mag-aral, magsaliksik po ng Biblia, para kahit na po sabihin natin nag-struggle po tayo sa pakikinig po dahil mga English. Alam ko sa inyo, may mga Englishero po sa inyo. Hindi ko lang po alam kung nakakaunawa po kayo. Ano po? Diba? Marami po ganun, English ng English, pero hindi naman naiuunawaan po nila yung mga sinasabi. Ano po? Mas mabuti na yung totoo po tayo. Lalo-lalo na po, mas mabuti na totoo po tayo nagbabasa ng Bible. Ano po? Dahil yun yung magpapaunawa sa atin ito. Okay, tingnan po natin. The Pharisees could not read the sign of the times. Alam niyo kaya po sila tinawag po dito, tingnan niyo ba? Ang tawag po sa kanila ni Jesus. Natatawa kayo dito eh. Ewan ko lang, maintindihan po natin kung matatawa po kayo, ano po? Jesus did not literally call the Pharisees weather prophet. Tama kayo, tama. Tama. Weather prophet. Ibig sabihin po, propeta ng panahon. Hindi mo kayo tama eh, kasi hindi ka kasi nagbabasa ng Bible eh. Alam nyo, pag nagbabasa ka ng Bible, matatawa kasi dito, kasi insulto ito eh. Hindi naman po ito kung maging parang naka-flattered na pakinggan eh, na binibigyan kang title ng Lord eh. Di ba? Tingnan mo, may malaga, iisip mo, well, the prophet. Pero pag ito, well, the prophet. Yun ang tawag sa kanila ng Panginoon. Okay, tuloy pa natin. But use this metaphor of weather forecasting to expose their spiritual blindness and hypocrisy. Yun po yung katotohanan doon. Parang insulto sa kanila ni Jesus yun. Bakit? Kasi nakakabasa sila ng panahon. Alam nila kung kailan uulan. Alam nila kung kailan maging maaliwanan sa panahon. Pero, hindi nila alam, kaharap na nila yung hinihintay na tagapagligtas. Hindi nila alam, kaharap na nila yung Diyos. Kaya nga nagpa-forecast po sila ng panahon na magaganap sa panahon, pero hindi po nila namalayan. Ito na po pala si Jesus, yung pinaka-aabangan nila. Amen. Amen? Amen. Jesus said, sabi po dito, Jesus said that they were bad weather prophet. They were looking for some miraculous sign. Naghahanap po sila ng mga tanda mga himala na mangyayari po sa panahon. They overlooked the obvious Christ was there. Ano ba yung hinahanap po? Ito na si Jesus eh. Parang tayo, ano niya sa panahon po natin, parang tayo mga, Christian weather. Di ba? Not a prophet, weather prophet, but weather Christian tayo. Bakit? Kasi panahon din tayo kung magsimba eh. Panahon din po tayo kung mag-alab sa Panginoon. So, gusto ko po na malaman niyo po kung bakit ganito. Kasi na-overlook po natin ang Panginoon kung bakit parang panahon po tayo. Amen. Di ba? Kung minsan po kailan natin masumpungan na mag-alab sa Panginoon, doon tayo sumusumpong lang. So, ibig sabihin nun, mga weather Christian po tayo. Nakabase tayo sa panahon natin. Ay, ito yung panahon na may kagalakan ako sa puso ko, maluwag ang aking espiritu para magpuli sa Panginoon. Kaya nga lang po, ang hindi natin napapansin, God is always there to encourage us to be with Him. Amen. Hindi tayong inaakay ng Panginoon. Nandun ka sa bahay, kung bakit parang, magbihis ka na, maligo ka na, may church ngayon. Siya po, yan nandun na siya. Amen. Pero kinakontra pa natin minsan, ako, ayaw po, tinatapad ako ngayon. Umahayo ka na, sumama ka sa kanila, magra-rally kayo sa plaza. Di ba? Ikaw mo mag-contact ka naman, para akong ano doon. Para ako nakikipag-dibahan, nakikipag-rally-rally, nakikipag-well-well ka. Di ba kayo pumipigil sa'yo? But one thing na dapat na magkaroon ka ng clear vision, inutusan ka ng Panginoon. Pero hindi mo pa narinig yung bagay na yun. Kaya nga kung isa nyo, ang hirap talagang bumasa ng mga bagay na gawa ng kamay ng Panginoon sa buhay po natin. Amen. Kung minsan hindi mo nga alam kung bakit nandito ka eh. Actually, may pinagagawa sa iyo ang Panginoon pero hindi mo nga nabasa dahil kulang tayo doon sa kaunawaan. Kaya nga sabi po dito, naghahanap sila ng himala. Isang himala naman po yung binigay sa kanila ni Jesus, which is the story of Jonah.
Yung 3 days po siya inside the belly of big fish. So, ito po pinapakita po dito na hindi rin po nila siguro, hindi nila maintindihan. Pero hindi ako naniniwala, hindi po naiintindihan ng mga Pariseo dahil sila yung tagapagturo po ng batas o kautusan ng Diyos. Amen. Kaya nga alam din po nila yun. Pero bakit parang hindi nila naintindihan ito? Yung istorya ni Jonah ay may kinalaman po dito sa mangyayari kay Jesus. Hindi nila nabasa po yun. Samantalang kaharap na po nila si Jesus is supposed to be, they discern it. Amen. By the Spirit. Di ba kung isa, kapag ka-Espiritu mo, talagang kay Kristo, pag naramdaman mo, mararamdaman, Jesus to eh. Amen. Hindi ako madidisip, si Jesus talaga ito eh. Amen. Diba? Kaya nga kung minsan yung iba kung saan na lang church nagpupunta po sila eh. Bakit? Kasi wala po silang kaunawaan doon sa mga bagay na yun. Amen. Basta ang importante sa kanila makapag-church lang po sila. Hindi po yun ang malinaw doon. Ang kailangan po natin mabasa natin yung gawa ng kamay ng Panginoon. Kung ano yung pinapagawa niya talaga sa iyo. Amen? Beware of those who claim spectacular knowledge. Kung minsan naman yung iba naman, sobra-sobra naman yung kanilang mga kaisipan, yung kanilang karunungan na ginagamit. Hindi ganito, napapangunahan na tuloy yung Panginoon eh. Pero minsan, alam nyo, ginagamitan na lang po nila ng karunungan. Yung karunungan pantao, na kahit na hindi po nila pinag-aralan ng Biblia, na kahit na po hindi sila nagbasa ng Biblia, pero yung sa pantahan sa isipan po nila, doon sila nag-create. At ano po ba yung mga bagay na ito? When Christ will return? Well, alam nyo, kung minsan, parang hindi natin alam parang pinapangunahan lang natin, pero hindi natin nababasa yung mga bagay na tanda. Like for example, today, darating na si Jesus, marami na dumating si Jesus, pero hindi niya alam kung ano yung mga naging basihan ng mga dalubhasa nag-aral po talaga. Amen. Kung bakit nila nauunawaan yung mga bagay nito na malapit na talaga dumating ang Panginoon. The identity of the Antichrist, minsan meron lang, narinig ko lang kay ganito, narinig ko, ito raw yung pagkakakilala ng Antichristo, ganito raw ang Antichristo. Pero kung hindi po tayo talaga nagbabasa ng Biblia, baka mamaya kaharapon na rin yung Antichristo, wala ka pang kamalay-malay. Amen? Amen. Baka mamaya magpatira pa ka pa doon, sabi mo, ay, ito si Jesus. So, hindi tayo kasi nakaunawa. Kaya, yung pag-unawa po natin, even though we read the Bible, but still, kailangan po natin talagang humingi sa Panginoon ng tinatawag na knowledge, understanding, yung wisdom, yung espiritu na yun to discern. Amen. At alam niyo, kung wala tayo po noon, pagdating ng araw, grabe yung great deceiving nitong Antichristo na ito. Amen. Pati ikaw mararahuyo ka, pati ikaw talagang maaakit ka. Amen. Kaya nga, if you are not focused into Christ Jesus, hindi mo gano'n nakilala talaga si Kristo sa buhay mo, I tell you, ito pagdating nitong Antichristo na ito, mananaya ka. Amen. Bakit? Kasi ikaw mismo mapapaniwala ka nito. Dahil hindi mo nga alam yung mga bagay na sinabi sa Biblia. Kaya hindi natin maunawaan yung mga bagay na nagaganap. Kaya nga tayo, ang galing. Siya ang nagtatag ng kapayapaan sa buong mundo. Siya yung nagpalago ng ekonomiya ng buong bansa, ng buong mundo. Kaya ikaw tuwa ka naman, lahat ng ito mabubuti ito. Kasi bakit? Nakafocus po tayo into the nature and not into the nature of God. Amen. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, yun ang nakakatakot eh. Kaya nga, doon tayo mag-focus into God's nature. At dito po natin masusumpungan yung bagay na yun. Amen. Kaya nga ito yung inaaral po natin. Kaya sinabi sa atin ng Biblia, habang mayroon pa tayong panahon, dapat nabasahin natin ito at mailagay sa puso natin. Para na sa ganoon, maghanap tayo pagdating ng araw, wala na tayong masumpungan ng salita ng Diyos. Diba? Ano sabi sa atin ng Biblia? Pagdating ng araw, maghahanap kayo ng salita, pero hindi nyo na masusumpungan ng salita. Kaya nga, ito yung panahon, the great time for us to study your Bible, to having make this treasure into our hearts. Kailangan na talagang gawin natin kayamanan talaga ang Biblia sa buhay po natin. Para na sa ganun, pag tinanggal na lahat itong mga bagay na ito, nasa puso mo na nakatatak na ito. So hindi na, baka mamaya dumating ang Antichristo, mas marunong pa sa iyo sa Bible yun for sure. At madadaya ka nun. Baka mamaya sabihin sa iyo nito, ito ang nakasaad sa Biblia, for God so loved the world. Ano pa sa iyo ng words of God, no? Iba ako dito. Siguro ito si Christ.
Di ba? Kasi sinasalita niya, kinukot niya yung Bible eh. Kaya hindi niya napansin sa Facebook din, ang daming mga nagkukot. Pero tanong mo kung nagsisimba, hindi. Tanong mo kung involved yung buhay nila sa church sila, hindi. Basta nagkukot lamang po sila ng words of God. Pero yung lalim ng kanilang relasyon sa Panginoon, wala. At yun ang makahalaga po doon. Dahil yung ating relasyon sa Panginoon, yun yung maglalagay po sa atin to save us. Amen. Para hindi po tayo madaya ng kaaway pagdating ng araw. Alam niyo, ito po mga tao nito, minsan gumagamit lang po, nakabase lamang po sila into heretical knowledge. Yung kinathalang nila sa isipan nila dahil may narinig silang ganito, pero hindi nila nabasa talaga sa Biblia. Kaya ang nangyayari po dito, it is not the knowledge that, or wisdom that coming from our God, but the heretical knowledge na tinatawag yung mga parang hinugot mo lang talaga sa isipan mo to kasi by experience or sa mga pangyayaring na experience mo sa buhay mo, doon ka na lamang humuhugot. Kaya ang akala mo, it's look good, parang sounds like a Bible eh. Ang dating eh. Parang ganun din eh. Parang yung pagtinig ko, yun din eh, katulad na nakasaad sa sinasabi ng pastor. Pero, dahil sa hindi mo nga napakinggan at hindi mo talaga naaral at hindi natatak sa puso mo, dinaya ka lang ng bagay na yun. Now, what is better is look for a sign already revealed in the Bible. Basahin mo yung mga tanda sa panahon na kung saan ipinahayag na ng Bible. Huwag kang gagawa ng tanda na kung saan wala naman sa Biblia. Amen. Kaya nga mas mabuti kung ano yung sinabi ng Biblia. Amen? Amen. At ano ba itong mga sign na ito na nakabase sa Biblia? Tignan nga po natin. Unang-una, yung po sinasabi po dito, moral decline as in the days of Noah. Katulad po ng panahon ni Noah, na kung saan hindi nila pinansin talaga yung pangangaral ni Noah eh. Wala sa kanilang halaga yung mga bagay ngayon. Although nakikinig tayo ngayon, kailangan matatak sa puso yan. Amen. Although nakikinig ka ng salita ngayon ng Panginoon, unlike doon sa season po ni Noah, na talagang hindi nila talaga pinakinggan ang salita ng Diyos, pinagtawanan pa nila. Ininsulta pa nila at pinagtatawanan po nila si Noah. Kaya ano nangyari po? Hindi po sila nakapasok ng isa po itong pagkanalo, lahat po sila nalunod. Bakit? Because they neglect the warning of God. Amen. Now, alam niyo, kaya napakahalaga itong panahon na ito. If you believe in Christ Jesus, kailangan mabasa mo kung ano yung nagaganap sa panahon. Amen. At makikita mo po ito unang-una into the morality of everyone. Nakamisa nakikita mo kahit Kristiyano, ang tigas ng ulo eh. Kahit makikita mo malasig pa yan, ang tigas ng ulo, hindi mo talaga mahugot yan. Hindi mo talaga mahutok yung kanyang attitude, yung kanyang pag-uugali. Amen. Amen. Hindi mo siya maihatak siya papunta kay Christ, kundi yung kanyang sarili ay nakaayon lamang sa sarili niya. At kung napapansin po natin, yan po yung tinatawag ng moral decline. Amen. Na kung saan ang tigas na ng kalooban. Kung ano na yung ugali nila, yun na at hindi na mababago po yun. Kaya kung titingnan po natin, sabi po ng Lucas 17 verse 27, ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisiinom, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko, dumating ang baha at namatay silang lahat. Yun na lang kasi yung gustong gawin natin eh. Even though we are Christians already, they read the Bible, pero still, ano pa rin yung ginagawa nila? Kalayawan ng mundo, ganito pa rin yung ginagawa sa mundo, ganito pa rin yung pamumuhay sa mundo, makamundo pa rin, hindi pa rin inihilig yung buhay nila sa mga bagay sa Espiritu at sa kapanalan ng Diyos. Amen. Kaya nga dapat kapag nabasa mo na itong mga kanta na ito, kailangan ayusin mo na yung ugali mo. Amen. Ayusin mo na yung asal pagdating sa harapan ng Diyos. Ayusin mo na lahat ng kalagayan sa Espiritu mo. Para na sa ganun, hindi po tayo mapabilang dito sa kapanahunan ni Noah na talagang bagsak talaga yung moralidad ng mga tao. Amen. Amen. Kasi pagka hindi natin pinapahalagahan yung mga bagay sa Panginoon, ibig sabihin no, there is a morality problem in you. Amen. Ugali mo eh. Yung iyong pag-uugali, yung iyong nakagisnan, yun ang problema ng isang tao kung bakit hindi talaga makakita o makabasa ng mga tanda pagdating sa Panginoon. Na kung ano yung bagay na pinagagawa sa kanila, hindi nila maunawaan po yun. Amen. Ikalawa, violent eruptions in the nature. Ito po yung signs revealed in the Bible. Ano po ba ito? Luke chapter 21 verse 25.
Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin, sa lupa, at sa mga bansa, ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. So, kakaiba ito, nakakagilban po ito. Kaya nga yung iba pinagtatawanan na, uy, pumula raw yung araw. Eh, ano magagawa nila? Eh, pumula. Diba? Uy, pumula daw yung buwan, bumiyog yung buwan, nagdilim yung araw. Eh, hindi nila alam nagaganap na pala. Amen. Dahil hindi nila nabasa sa Biblia at wala silang kaunawaan doon sa mga bagay na yun, hindi nila alam, nakukot po sila, kumagay nakukot in the act po sila na nandun sila sa ganong kalagayan, hindi sila nakapagbago. Amen. Unlike yung mga Kristiyano nakakaunawa at nakakabasa ng mga pangyayari sa panahon, naaagapan po nila yung sarili nila. Halimbawa, let's say, meron ka pang bagay na hindi naayos sa buhay mo, no? Dahil nababasa mo yung mga, uy, nabasa mo sa Bible, ganito pala yung mangyayari. Ang daming mga kaguluhan, ang daming mga mapaprovok, ang daming mga magkakaroon ng, kumbaga, war or kumbaga, parang makikita mo agad yun na, ay, ako, ayusin na yung sarili ko. Ito na yung sinasabi ng Bible. Makakapag-ayos ka ngayon, makakapag-prepare ka ng sarili mo. Bakit? Unang-una, hindi matigas ang ulo mo. Amen. Ikalawa, nakikita ko, nababasa ko kung ano yung mga nangyayari sa paligid po natin. Amen? And number 3 is international time relating to Israel. Ito ba ay napakahalaga po dito. Ang dapat na maging timetable po natin is what really happened into the land of Israel. Amen. Kailangan lagi po tayo nakamasid po dyan. We are watchmen for Israel. Amen. Kailangan makita natin kung ano yung mga kaganapan po doon, kailangan related po tayo doon. Amen. Luke chapter 21 verse 39. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang isang kalinaga, tingnan ninyo ang puno ng igos at ipapang punong kahoy. Alam niyo, noong time na nababasa ko to, hindi ko maintindihan ito. Ito pala yung kahulugan po ni Jesus po dito. Kasi kapag naghahanap po pala tayo ng tanda, ang Diyos po palagi sa atin, kailangan makita niya na may faith ka. Pag nagtatanong ka sa Panginoon, kailangan mahuli ka ng Diyos na may faith ka talaga. Amen. Kasi kung hindi, babasi ka niya doon sa mga pariseyo, mapagpakimbabaw. Alam niyo po ba kung ano po ito? Itong talinhaga po nito, nagpapahayag po si Jesus ng kaganapan na nakabase sa bayang Israel. Kaya, kailangan na makita po natin dito yung tinatawag na pandaigdigang panahon kaugnay ng Israel. Ngayon, kung titigil lang po tayo dito sa Pilipinas, naku, wala ka makikita talaga. Amen. Kaya nakikita nyo, di ba, sabi nyo, di naman nila pinapansin, Pastor, hindi pa rin sila naniniwala. Kasi nga, dito na sila sa Pilipinas nakatingin eh. Pero alam nyo, sa ibang bansa, especially, yung timetable natin nandun sa Israel. Amen. Bilang tayo mga tinawag, bilang tayo mga Kristiyano, may pananampalataya sa Panginoon, doon tayo nakaabang Amen. sa mga kaganapan sa Israel. Kaya nga, itong tinutukoy ng Diyos po dito, according to the faith of a Christian, yung igos na pinapakita po dito, sinasabi ni Jesus dito, yung bayang Israel. At yung sinasabi niya dito, ibabang punong kahoy, yung mga bansa na karating po dito. Amen. Amen. Kaya nga, ang tinitingnan dito, sabi niya dito, tignan ninyo ang puno ng igos at iba pang punong kahoy. Para makita niyo kung ano yung nangyayari na. Amen. Kung ano na yung mga kaganapan na. Kaya nga, itong focus po nito doon sa Middle East sa Israel, tapos sa mga karating bansa niya, kung ano yung mga nakakaganapan na nakasaad sa Biblia. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, ang pananampalataya natin sa Diyos, kailangan lumalawak po yan. Amen. Nagkakaroon tayo ng kaalaman pagdating sa mga bagay sa Panginoon. Hindi lang yung faith mo, naglagay sa iyo para magsimba ka lang. Amen. Hello? Amen. Nagsimba po ba kayo? Amen. Ang faith ng isang Kristiyano, hindi niya tinanggap yan para magsimba lang siya. Amen. Kailangan palaguin mo yung espiritu mo sa pamamagitan ng pananampalataya mo para lang sila mabasa mo rin yung mga pangyayari. Amen. At nasa ganon, ito yung magdudulot sa atin ng kaligtasan. Dumating man ang panahon na dumating na ang Panginoong Yesukristo. Understanding these signs should help us win people to Christ. Naintindihan niyo? Amen. Na kapag nauunawaan po natin, itong mga bagay na ito, itong mga tanda na ito na nakikita po natin, makakatulong po yan sa pagliligtas natin. Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ito po yung gusto ko na makita po dito sa church na ito o sa ibang church.
Yung makita po natin itong mga tanda na ito at magkaroon tayo ng kaunawaan dahil para na rin sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Amen. Kapatid sa Panginoon, pahalagahan mo yung kaligtasan mo. Kasi hindi po natin alam, baka ito na po yung panahon talaga na napakalapit na po talaga dumating ang Panginoon. Amen. Huwag na po natin hintayin na nandyan na. Dahil wala na tayong pag-asa po nun. Kailangan ito pa lang, meron pa tayong short distance with God's coming. Dapat ayusin mo na yung buhay mo. Huwag mo nang ipapatigasan yung bagay na ginagawa mo dahil hindi naman po ito related into God eh. You're supposed to be dapat submit your whole life into Christ Jesus. Surrender it all. Yung iyong kasalanan, isuko mo na sa Panginoon yan. Ilapit mo na sa Panginoon yan. Yung iyong lifestyle, isuko mo na sa Panginoon yan. Kapatid sa Panginoon, mas mahalaga ang kaluluwa kaysa sa mga pangarap natin sa mundong ito. Tandaan niyo po yan. Ito po yung gusto ko na masabi po talaga sa inyo. Nantuhiran po talaga. Kung ano man yung mga bagay na pinagkakaabalahan po ninyo, mas magandang pagkaabalahan niyo po yung may kinalaman sa kaligtasan mo. Mas may kinalaman sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. Dahil nakasanalay po talaga dito yung kaligtasan natin at yung buhay na walang hanggan natin. Kapatid sa Panginoon, huwag kang manghinayang doon sa mga bagay na mawawala sa iyo dito sa mundo. Dito naman po yan. Kaya nga ang sabi po sa atin ng Panginoon, utik siyang pas. Amen. Lahat ng bagay maglalaho. Subalit ang kaisa-isang salita ng Panginoon, kaliitan salita ng Panginoon, kailan may hindi mawawala yan. Kaya yun ang inilalagay sa atin ng Panginoon. Anak, pahalagan mo yung mga bagay na sinasabi ko sa iyo, sapagkat ito yung maglalagay sa iyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Now, ano ba po yung dapat po natin gawin? We are to recognize a special time. Ito na po yung pinakamahalagang panahon. Amen. Amen. Pero ang tanong dito, is this time is special to you? Ito bang panahon na ito, special po ba sa iyo itong panahon na ito? Ito po ba special sa iyo dahil alam mo na malapit ka lang iligtas ng Panginoon o normal days pa yun sa ito? A special time that give us warned by God. Yung ba, may unang babala ang Panginoon sa atin, anak, o get ready. Be prepared. Amen. Malapit na ako dumating. Naririnig mo na ba sa tenga mo yun? Amen. Sabi ko nga po sa inyo, ano sabi ng Biblia, sabi ng John chapter 10, nakikilala ng kanyang tupa ang tinig ng kanyang Panginoon. That every time that God's warned us, dapat maliwanag sa tenga mo yun. Amen. Dapat may ginagawa ka nun. Amen. Kaya nga lagi po natin ipabase po talaga yung buhay po natin, paglilingkod natin sa Panginoon. Dapat ang pinaka-iingatan po natin yan, yung kaligtasan mo. Amen. Hindi yung ari-arian mo. Amen. Hindi yung mga pangarap mo. Amen. Hindi yung mga material things dahil lahat yung maglalaho. Pag-iwanag na sinabi sa atin ng Panginoon niya, all things shall pass. Amen. Lahat ng bagay maglalaho. Lahat matututok. Amen. 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 Kaya huwag mong paliwalain itong mga panahon na ito at ito yung mahalagang panahon. Amen. Amen. Dahil marami nang sumisigaw sa bawat sulok ng bansa na malapit na dumating ang Panginoon. Tingnan niyo po, nung time na pumapasok po si Jesus po doon sa papasok ng Jerusalem, Jesus went over the tough times coming to Jerusalem. Bakit po kaya umiyak po si Jesus? Kasi ito would be surrounded by enemies and desolation and destructions were ahead. Kasi si Jesus, di ba, alam niya kung ano yung mangyayari. Because he is Alpha and Omega, he knows the beginning and the end. Amen. Kaso, ang problema dito, you have Jesus in your heart. If you have truly Jesus into your heart, kailangan natatanaw mo rin yung natatanaw ni Jesus. Amen. Kaya lang itong panahon na ito, ano pong ginawa po itong mga tao na ito? Hindi nila nakikilala kung sino yung tumatating sa kanila. Hindi nila nakikilala kung sino yung pinaghihigawan nila. Kaya ito po si Jesus na makita po yung mga tao na wala silang kamalay-malay, wala silang kaunawaan, wala po silang pag-intindi sa mga bagay na nagaganap. Naiyak po si Jesus. Hindi nila lubos na nakita yung pagdating ng Panginoon. At yung mga nagbabantang paparating doon sa kanilang lugar. Ito nga po will be surrounded by enemies. Yan na po yung nangyayari sa bansang Middle East, na kung saan lahat ng mga karating bansa po nila, dinidigma na po itong Israel. Amen. At yung pong paparating na tinatawag na desolation and destruction, paparating na po sa bansa po nila yan.
And we are affected. Huwag niyo sabihin, sa kanila lang naman mangyayari yun. Hindi. Mangyayari sa atin lahat ng ito. Affected tayo dahil dito na rin po darating ang wakas. Amen. Pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, you must have concern on what was really happened in the nowadays. Kailangan po tayo po mismo. Ang tanong yan, itong oras na ito, naiintindihan mo ba? Na ito yung pinakamahalagang panahon na sinasabi sa atin ng Panginoon. Bakit? Kasi dapat na maunawaan mo katulad ng lipi ni Isakar kung ano yung bagay na dapat na natin gawin. Subalit kung mapapansin po natin, baka siguro darating ang Panginoong Jesucristo, hindi siya pupunta dito, kundi matatanawan niya tayo ngayon, may iyak pa rin ang Lord. Masabihin niya, ganito pa rin yung ginawa ng mga taga-Jerusalem. Ganito pa rin na hindi pa rin nila naiintindihan kung sino yung paparating at kung ano yung mangyayari pagdating. Kapatid sa Panginoon, buksan mo na yung espiritu mo. Buksan mo na yung isipan mo. Huwag tayo maging selfish at nakatingin lamang yung mata natin into the things here on earth. Amen. Kapatid, open your spiritual eyes. Nakakatakot na kapag tayo po ay talagang nadatnan ng Panginoon na hindi nakahanda, ang hirap na maiwan po talaga dito. Amen. Siguro nangihinaya kayo sa mga bagay na pinagpapagalan nyo ngayon. Nangihinaya kayo sa mga naipundar nyo ngayon. Nangihinaya kayo sa kayamanan nyo ngayon. Pero I tell you, mas panghinayangan mo yung nandito sa kalooban mo. Amen. Is yung kaluluwa, yung espiritu mo. Yan ang panghinayaan mo dahil yan yung haharap sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, dahil sa hindi po nila lubos na nauunawaan yung mga pangyayari ngayon, kaya po ito po yung nagaganap po dito. Kaya nga po kinukupkup na po ang Israel, pinagtutulungan na po sila, at handa na pong wasakin po talaga ito. Alam niyo po yung deceiving peace na ginagawa po nitong pakikipagkaisa po ng bansang Amerika. Sa isang iglap po, deceiving po yan, pero may biglang darating na malaking pagkawasak. Amen. At baka ito po yung sinasabi po na ng Panginoong Jesucristo na desolation and destructions coming ahead. Amen. Kaya maganda po tayo mga kapatid sa Panginoon. Kung mayroon ka ng pag-unawa, ihahanda mo na yung sarili mo. Alam niyo? Kung pwede nga lang iwanan ng lahat, this is the perfect time. This is a special time. Amen. Ito yung pinakamalagang panahon na iwanan mo para kay Kristo lahat ng mga bagay. Amen. This is not the foolishness. Hindi po ito kahangalan na sabihin po siguro ng mga hindi nananampalataya, masyado lang silang extreme. I tell you, this was written already here. Kung ano yung mga nagaganap ngayon sa panahon po natin, ito nature, ito na country, yan na po yung nakasaad sa Biblia. Yan na po yung inihula ng mga propeta po from the past. At yan na rin po yung tinuturo ni Jesus that the coming of His kingdom. Kaya nga po maging aware po tayo. What were the reason for His tears? Bakit po ba lumuha po ito si Jesus? Because Jerusalem had rejected Him in spite of having been given great light. Ayan. Kung papansinin po natin, parang ganyan din po sa panahon natin ngayon. Alam niyo po yan, na marami nagre-reject po dito sa mga bagay na ito. Na instead na makapagbigay sa kanila ng kaliwanagan para ayusin nila yung kanilang spiritual relasyon sa Panginoon, still they rejected. Amen. Bakit? Bahala sila dyan. Basta kung anong mangyari, mangyari. Alam ko naman, hindi ako pababayaan ng Panginoon. No, you are foolish. Amen. Bakit? Bakit naging hangal po yun? Kasi binigyan ka tayo ng Panginoon ng pagkakataon para ayusin individually. Kasi ang kaligtasan, individually po yan. Amen. Kaya ayusin ko yung sarili ko, hindi ko naman maayos yung buhay ng mga anak ko eh. Wala na akong magagawa doon kung ayaw nila makinig ngayon. If they still rejecting Christ, or the things in Christ Jesus, or the spiritual matters, kung reject nila, wala na akong magagawa noon. Ang mahalaga ngayon dito, yung individuality ko, kailangan magkaroon ako ng pananaw na maliwanag na kung saan kailangan ko nang iayos to. Amen. Amen. Pero kung magagawa mo na i-share sa pamilya mo at meron ka pa rin mailigtas doon, that's great. Amen. Alam niyo, magiging reward pa sa atin ng Panginoon yun. Now, ano pa po yung reason kung bakit naiyak po ang Panginoon? They had failed to recognize this special time, their days. This is our day. Ito yung panahon
na ibinigay sa atin ng Panginoon. Wala po tayong magagawa doon kasi dito sumakto sa panahon natin. Ito our generation. Kaya isang bagay lamang, ang pinakamaganda dito, tayo'y mananampalataya ni Kristo, kaya there is a big chances for every one of us. Amen. Kaya nasa iyo na yun. Amen. Nasa akin na yun. Nasa inyo na yun. Amen. Kung talagang iayos mo yung buhay mo in relations to Christ Jesus, nasa iyo na yun. Yung kaligtasan was way ahead. Nandiyan na sa daraanan mo eh. Kaya lang, ang problema talaga, tayo na lang. Ayaw pa natin daanan yung kaligtasan na yun. Pilit pa tayong lumilihis. Andiyan na si Christ eh. Tinatawag yan eh. Para sinasabi sa'yo, halika na dito. Pero ang kulit mo, ayaw mo pa rin lumapit. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ayusin na namin ito. Marami na tayo nakikita sa mga panahon. Nakikita na natin into dangers, kalawakan, sa mga pangyayari sa tao. Nakikita na natin yan, maging into Israel, na talagang dapat napasihan ng ating panahon. Nakikita na po natin yan. Is this a special time in your life? Tanong po sa atin, ito na po ba yung talagang mahalagang panahon para sa iyo? Is God making you aware of your sin? Inaawayan ka na ba ng Panginoon? Uy, no. Malapit na ako dumating. Yung kasalanan mo, nandiyan pa rin. Baka gusto mo nang tanggalin. Galing ng Lord eh. Kung papansinin mo na, alam mo, ikaw mismo kikinabutan ka, Lord. Oo nga. Ay, ayaw pa pala sa iyo eh. Hindi ko pa pala natatanggal to. Then ano yung dapat mong gawin ngayon? Pinapaalalahan ka na ng Diyos. Kaya kung may pangunawa ka, alam mo kung ano yung dapat mong gawin. Amen. At kailangan po natin talaga magkaroon tayo ng patulad ng kay Isakar. Doon sa mga anak ni Isakar, na kung saan ang liwanag ng kanilang vision na sinasabi sa kanila ng Panginoon kung ano yung dapat nilang gawin. At yun ang dapat na meron tayo. Amen. Alam mo mga kapatid sa Panginoon, lahat tayo, marami pa tayong pwedeng ayusin sa buhay natin bago dumating ang Panginoon. Pero, because of this special time, presently, na talagang ginagawa talaga natin mahalaga sa atin, kaya hindi tayo nagsasayang ng panahon, inaayos natin yon. Kapatid, yung pag-church mo, yung pag-aakali mo, yung paglilingkod mo sa Panginoon, yung prayer and devotion mo, napakalaga na lahat ng yan. Amen. Amen. Yung pakikipagkasundo mo sa kapwa, napakahalaga yan. Amen. Yung pagliligtas ng kaluluwa, napakahalaga niyan. Amen. Yung pagbababa ng iyong buhay sa harapan ng Panginoon, yung pagpapakumbaba, napakahalaga po niyan. Amen. Ito yung special thing na sinasabi ng Lord na kailangan gawin na po natin. yan. Amen. Don't grieve Christ by not recognizing your opportunity to receive Him. Instead na magpakumbaba tayo sa Panginoon, huwag natin gamitin ng Panginoon. Ibigay na natin kung ano yung gusto ng Panginoon dahil gusto niya talagang maligtas tayo. Kapatid, ikaw na nandyan ka ngayon. Kung hindi ka man nakakaintindi, pero isang bagay lang ang dapat mong maintindihin, gusto kang iligtas ng Lord. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, gusto kang iligtas ng Lord. Gusto kang iligtas ng Lord. Sabihin mo sa kanya, hindi lang ako. Hindi lang ako. Hindi lang si Pastor. Tayo lahat. Hindi lang sila na naglilingkod actively sa Panginoon. Tayo lahat. Amen. Not only us, but still our family. Amen. May pag-asa pa eh. Amen. Kung hindi mo, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ito nga po yung masakit eh. Kasi mayroon kayong mga pamilya na nandun sa poder po ninyo, hatakin nyo na. Amen. Ito na yung Panginoon, this is the special day. Bakit maging special day po ito? Dahil panahon ng pag-asa para tayo ay mailigtas ng todo talaga. Amen. Gawin na natin yun. Come on. Amen. Naiisip niyo ba po yan? Naiisip niyo po ba yung naiisip ko na gusto talaga mangyari ng Panginoon? Amen. Kaya nga mo kapatid sa Panginoon, huwag mo nang panghinayangan kung ano man yung bagay na meron ka. Yung pagbagay na yun, ulitin ko sa inyo, hindi mawawala yun, nandyan lang yun. Amen. Yung pangarap mo dito, nandyan lang yan. Amen. Hindi man matupad ito ng malapit, yung pagbalik ng Panginoon, nandyan lang yan. Hindi tatanggalin sa'yo ng Panginoon yan. Amen. Pero, yung biglaang pagparito ng Panginoon para i-rapture ang mga mananampalataya, isang beses lang yan. Mahirap maulit, hindi mauulit po yan. Tapos na agad. Amen. Isang saglit lamang po yan, parang isang mata, parang kidlat. Kaya nga, ano yung pangihinayangan mo ngayon?
yung iyong mga pangarap sa buhay, yung iyong negosyo, yung iyong kabuhayan, nandyan lang yan, hindi mawawala yan. Amen. Pero yung isang kisap mata, yung rapture, pagdating ng Panginoon, saklit lamang po yung pag nag-iwan ka, wala na. Kaya nga, this is a special day for us. And number 3, we are to redeem this sinful time. Kailangan tapusin na natin ito. Diba? Instead of doing or sin, instead of living into sin, living in the holy. Yung pamumuhay na sa kabanalan ng Diyos. Amen. Kapatid, there is no discussion anymore to your family. Basta ako, maglilingkod ako kay Yahweh. Yun yung sinabi ni Joshua. Me and my household, maglilingkod ako sa Panginoon. Kung ayaw niyo, hindi niyo ako mapipigilan. Bahala kayo kung anong gusto niyo. Basta ako, kay Yahweh ako. Ito po yung pamilya mo, Papa, magsabi po nito, hindi ka na dapat mapigilan dahil ito na po yung panahon na kung saan kailangan we are, this is the redeeming time because the days are evil. Kasi masama-sama na ng panahon, yung mga moral decline, sobra na po talaga. Kaya kailangan na po natin tupusin itong mga makasalanan ng panahon na ito para ilapit po natin sa Panginoon. Seizing opportunities to witness. Ang pinakamahalaga po ngayon sa buhay po natin, instead of doing sin, instead of focusing into the Word, ano po yung dapat natin gawin? Making soul winning our priority. Amen. Yan ang po dapat na maging priority natin. Seeing people as God sees them. Yung makikita natin yung mga tao kung paano sila tinignan ng Panginoon. Ano ba yung paningin ng Lord? Is save. Amen? Amen. To redeem them. Para tapusin sila sa lahat ng mga kasalanan nila. Yun din po yung dapat na pananaw natin ngayon. Yun din dapat yung pagtingin natin sa kapwa natin ngayon. Sa mga tao ngayon. Sa mga kamag-anak natin ngayon. Yun na po yung dapat na isipan natin. Pagtingin po natin sa kanila. And this is the great highlights nitong panahon na ito. Yung tayo'y magtubos ng mga tao sa kanilang mga pagkakasala. Amen. Sabi sa Panginoon, do it. Let's do it. Amen. Gawin natin ito. Sama-sama tayo. We are unified together in the Spirit of Christ para gawin ito mga bagay nito. Because we understand what was God wanted us to do. Yun yung gustong pagawa sa atin ng Panginoon. Yun yung nakita nila Isakya. At yun din po yung dapat na makita po natin ngayon. Maunawaan natin na mahalaga ang pagliligtas katulad ng ginawa ni Jesus sa pagliligtas sa mundo. Amen. 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 Seeing iniquity around in the last days. Matthew chapter 24 verse 9. Lalagaan ang kasamaan kaya manlalamig ang pag-ibig ng marami. Kaya yun ang dapat na iwasan natin. Tayo bilang mga mananampalataya tayo, papasok tayo kay Kristo, painit tayo kay Kristo, hindi tayo palamig. Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka dapat manlamig, dapat mag-alat ka ng todo sa Panginoon. Hindi ka dapat manlamig. Dapat mag-alam ka ng todo sa Panginoon. Hindi sa kinokontradi ko po itong declaration po na ito. Tingnan mo, bukas makalawa may mga absent sa church. Bakit? Kasi kung minsan nga po, dahil po, we are too neglected people. Pagdating po sa mga bagay sa Panginoon, kaya ano nangyayari? Nakakontradict po natin yung gustong pinapagawa ng Panginoon. Hindi niyo po napansin yun. As a pastor, yan ang kalimitan na nakikita ko. Kung ano yung tinuro ngayon, bukas, hindi ka gawin. Nababangga pa. Kaya nga, napakahalaga ng pag-unawaan natin sa gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga, be watchful. Be sober and vigilant. Kailangan makita natin kung ano yung bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon at kung ano yung hakbang na pagpangga ng kaaway sa buhay mo ng bawat isa sa atin. Kaya nga, ang sabi po dito, this is the evil days. So, kailangan tayong magpakabuti naman tayo. Ang lahat ng mga hindi nananampalataya kay Kristo, patuloy na magpapakasamayan. Pero ikaw, dapat na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, mas lalo kang magpakabuti at magpakabanal kay Kristo. Kaya po maraming nanlalamig po dahil po sa impluensya po talaga ng sanlibutan. Nakikiisa po kasi tayo sa sanlibutan. Kaya nga po, wala yung init nila, nawawala din po yung init mo. Malamig sila, tapos tayo mainit. Pag sumamit pa tayo sa kanila, manlalamig din po tayo at magiging masama po tayo. Being light in this dark world, anong dapat po natin?
Pilipos chapter 2 verse 15. Upang kayo'y maging ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa kita ng sanlibutan malungkot at masama sa kayo magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng mga bituin na nilingning sa kalamitan. Dapat hindi na po tayo makiisa doon. Makita nila na tayo kay Kristo. Baka sakaling maliwanagan po sila, maapektuhan po sila ng liwanag ni Kristo na dahil po sa ating mga paninindigan pagdating sa pananampalataya natin sa kabanalan ni Kristo, makikita mo, mas magiging maningning pa tayo sa kalingningan natin ngayon. Kapatid sa Panginoon, dito po yung dapat natin ginagawa. It is time to wake up. Gumising na po tayo. Gisingin mo na yung kaluluwa mo. Gisingin mo na yung natutulog mong espiritu na umuokay lang sa kanyang kalagayan. Ang kailangan na makita po sa atin is the activeness of our spirit nowadays. Itong panahon na ito. Dahil nalalapit na po talaga. We need to work out. Kailangan natin talaga na mag-working out tayo pagdating sa espiritu natin. Dahil ang dami natin talaga na-miss. Ang dami natin hindi talaga nagawa pagdating sa Panginoon. And this is the right and the perfect time to wake up. Dahil malapit na po talaga ang pagdating ng Panginoon. I tell you, malapit na po talaga. Nababasa na po talaga sa panahon, nababasa na sa ugali ng mga tao, nababasa na sa mga pangyayari, nababasa na sa Israel, yung mga bagay na ito na nagsasabi, malapit na dumating ang Panginoon. Kaya it's time for us to wake up. Romans chapter 12 verse 11, magpakasipag kayo at huwag maging tamad kung puso kayong maglingkod sa Panginoon. This is the day for us para maging masipag ka. Tamad ka mag-church, sipagan mo. Tamad ka magpunta sa church, sipagan mo. Iwanan mo na yung mga ginagawa mo. Totoo yan mga kapatid sa Panginoon. Bilin sa atin ng Panginoon, it's time to us to wake up. When verse 11, magpakasipag kayo, sabi ng Lord. Huwag kayong maging tamad. Ayaw ng Lord ng tamad. Pag dumating ng Panginoon, dapat maging masipag ka na. Ano ba yung kasipagan? Kailangan ikaw mismo mag-willing sa God. That was our priority. Buong puso kayo maglingkod sa Panginoon. Buong puso. Ibig sabihin nun, wala nang pag-aalinlangan, wala nang limitation, kundi buo-buo mo ng paglingkuran ng Diyos sa buhay mo. Amen. Hindi yung paglilingkod na bukas na lang. Hindi yung paglilingkod na mamaya na. Hindi yung paglilingkod na tinatamad ako. Ayaw ng Diyos na tamad. Gusto ng Lord buhay, aktibo yung ating espiritu. And we must know what to do. And if you know that, so let's do it. Gawin na natin sabay-sabay. Tandaan yung ginagawa natin, hindi masasayang yan. Para sa ating lahat yan. Hindi lang para sa akin, hindi lang para sa church na ito, para sa bawat isa sa inyo. Bakit ano sabi po sa atin ng 1 Corinthians 15 verse 57 to 28, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga minamahal, kung kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyo, hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. So, the success is very real. Kung magiging masipag lamang po tayo sa Panginoon, malapit na. Malapit na tayo makaharap sa Panginoon. Malapit na natin ma-receive yung tagumpay ng kaligtasan. Kapatid, ang tanong dito, mananatili ka pa rin bang tamad? Mananatili ka pa rin bang patay? Mananatili ka pa rin bang tulog sa espiritu mo? It is the time to wake up. It is the shout from heaven. Sinisigaw ng kalangitan, sinisigaw mismo ni Jesucristo, gumising ka na! We need to active our spirit. Kailangan natin maging masipag sa Panginoon. Alam niyo, yung iba piniplease na lang yung sarili nila. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin yun? Katamaran. Dahil hindi namin pwedeng i-please yung sarili natin dahil there is always a command. Kaya nga, yung obedience is mahalaga po talaga. It is very important na tayo po yung maging masunurin.
Dahil merong hukuman ang Lord sa atin. Sabi ng Lord, magsisikap kayong magpakasipan. Huwag kayong titigil sa paggawa sa Panginoon because our labor in God is not in vain. Kailan ka pagkagawa sa Panginoon pag huli na ang lahat? Kailan ka pa magiging masipag sa Panginoon? Kailan ka pa magsisikap sa mga bagay ng Espiritu? Sa oras nito, kapatid sa Panginoon, this is the message that shouting from heaven. Isinisigaw na po ito sa buong mundo. Bawat mga ngaral po. Noon, inaabangan ko si Pastor Benny Hill na mag-preach about dito. Ngayon, nag-preach na rin po siya ng mga bagay sa end time. So, this is the time, the special time for us being reminded by God to come back. Charles, come back. Lahat na natutulog, gugising na po kayo. Kapatid, this is the time na tayo po yung magpagal sa Panginoon. Magbunga tayo lahat sa Panginoon. Inuulit ko po sa inyo, ang lahat ng talagang kay Kristo, ang lahat ng totoong mananampalataya kay Kristo, mas lalong papalapit kay Kristo yan. Pero ang hindi kay Kristo, papalayo pa yan. Because this days is evil. Itong time na ito, itong panahon na ito, yung pasama na ng pasama. Wala na matutira mabuti po dito. Tandaan po ninyo yan. Especially when Christ Jesus come. Lahat na mag-iiwan dito, masama. Kung mayroon man mag-iwan dito mga Kristiyano, I don't know what was happened to them pag nag-iwan sila dito. Kung mananatili ba sila magpapakabuti o magpapakasama na rin sila. Dahil napakahirap ng panahon na yun. It is very tough times. Kaya kapatid sa Panginoon, kung ngayon pa lang hindi mo magawa magpakabuti, kung ngayon pa lang hindi mo magawa na magpakasipag sa Panginoon, how much more kapag naiiwan ka na dito, paano mo pa magagawa yun? The absence of the Spirit, the absence of God, and the presence of the Antichrist, magagawa mo pa po yun. Baka mamaya umayon ka na lang sa Antichristo. Baka isa ka sa mga madisig dito. Kaya nga sabi ng Lord, mahigpit na sinabi ng Panginoon, huwag kayong magpadaya. Marami ang madadaya, huwag kayong mapadaya. Kaya sa oras na ito, kapatid, maging masipag tayo pagdating sa Panginoon. Sapagkat ang mga nagsisika pagdating sa mga bagay sa Panginoon about spiritual matters, ay dahil mas lalong kinakasihan yan ng Espiritu ng Diyos. Tayo mo lahat magsitayo sa presensya ng Lord. The sound of heaven, my God! Sinisigaw ng kalangitan, gumising ka! Maging masipag ka sa mga bagay na banal. Layuan mo ang kasalanan. Lumapit ka sa kabanalan ni Jesucristo. Lumayo ka sa kalayawan ng mundo. Lumapit ka sa kabanalan ni Jesucristo. Kapatid sa Panginoon, this is the special day. Having proclaimed Jesus, may pag-asa pa. I tell you once again, may pag-asa pa. May chances pa. Kung dati nadapa ka, hindi mo inilaban ng Panginoon sa buhay mo, this time, ang sabi ng Lord, may pag-asa pa. Ang buti ng Lord eh. Napakabuti ng Diyos. Hindi mo ba alam yun? Pilit tayo na hinahatak ng Lord pabalik sa Kanya. Hindi mo ba nararamdaman yun? Kung nababasa mo ang panahon ng mga mangyayari nito, isang bagay lang ang sinasabi nito. Yung pagputok ng vulkan, yung paglindel sa bawat sulok ng bansa, yung mga pangyayari na gaganap na digmaan, isang pagpapahayag lang ito na nagsasabi sa atin, magbalik loob na tayo kay Jesucristo. Kabutihan ng Lord yan. Because He really wanted to save many. Hindi na tayo mananampalataya, kundi yung mga hindi pa nakakakilala. Kaya nga sabi ng Lord, our priority today is winning soul. Tapos ang priority, kung gusto mo makabawi sa Panginoon, focus on winning soul. Kung gusto mo makabawi sa pagkakataba mo, winning soul. Magligtas ka, gamitin mo yung buhay mo, maging masipag ka. Come on. Trust the process of God in your life. Huwag kang
gagamit ng sarili mong karunungan. Huwag kang gagamit ng sarili mong kaunawaan. Huwag kang gagamit ng sarili mong pamantayan. Gamitin mo kung ano yung nire-reveal ng Biblia. Gamitin mo kung ano yung nire-reveal ng salita ng Diyos na nagaganap sa panahon ngayon. Come back to church. Come back to Jesus. Come back your life into Him. Do not refuse this time to Jesus. Do not refuse the offer of God. Kapatid, akala mo ba maliligtas tayo na meron tayong ginagawang pagkakasala sa buhay? Akala mo ba maliligtas ka na hindi tapat at totoo ang iyong relasyon sa Panginoon? The only thing that we need to do right now ay yung pagpabalik loob natin sa Kanya. Humble yourself before the Lord and He will lift you up. Alam niyo po ba yung temang lift you up? Ang ibig sabihin ng Panginoon yan, ipabangon ka mula sa karumihan patungo sa kabanalan ng ating Panginoon Jesucristo. If you humble yourself before the feet of Christ Jesus. Napakinggan ko po yung isang papahayagan na kung saan ang lahat ng mga kalaban po ng ating Panginoon ay lalagay sa paanan ng ating Panginoon Jesucristo para ipakita yung paghahangin ng Diyos. Alam niyo po ba kung ano yung naisip ko dito? Hindi lamang po yung mga kaaway, kundi tayo mga makasalanan, kailangan ilagay tayo doon sa paanan ni Kristo. For them, sa mga kaaway ng Lord, pagpapakita po ito that they are already defeated. Pero sa ating mga mananampalataya na binibigyan ng pag-asa ng Panginoon, pagpapakita ito that we are humble before our King. Kapatid, alam mo na kung anong dapat gawin. It is to humble our life into Christ Jesus. Kung wala tayong humbleness pagdating sa Panginoon, hindi po natin maayos yung buhay natin sa harapan ng Diyos. Because the author of humbleness is no other than our Savior, Christ Jesus. Si Jesus nagpakumbaba, nagpakaalipin. Hindi lang siya naging tao, kundi nagpakaalipin pa siya. Kaya sa oras nito, kapatid sa Panginoon, tayong tao, hindi mahirap magpakaalipin sa Panginoon. You must serve God with all your heart and with full of humbleness. At sa oras nito, kapatid sa Panginoon, alam na Diyos kung nagsisisi ka sa iyong mga pagkakasala. But if you deny this Christ, Jesus offered it to you, I tell you, you will also rejected into heaven. Kaya kapatid sa Panginoon, pagsisihan mo lahat ng iyong mga pagkakasala, manumbalik ka sa Panginoon, tanggapin mo, manatili ka sa Kanya hanggang wakas. Tanggapin mo yung pagtatuwid sa iyo ng Panginoon. Aminin mo sa Kanya lahat ng mga nagawa mong pagkakasala. At sabihin mo sa Kanya, Lord, kailangan kita into my life. Especially, lahat tayo nagkasala sa Panginoon. Kaya nga kailangan natin ang Lord sa buhay natin. Hindi natin makakailayon dahil wala nang ibang pagtupos na mangyayari sa buhay natin. Isang beses lang itong ginawa ng Panginoong Jesucristo na mag-alay ng buhay. Sapat na yun para tayo po mismo ay magpasailalim sa kapangyarihan ng pagliligtas sa atin ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Let us all pray to God. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po sa kabutihan mo, God. Patuloy po kami lumalapit sa iyong kabanalan, nagpapakumbaba. Humihingi kami lahat ng tawad sa lahat ng aming mga pagkakasala. At patuloy naming nais makabalik sa iyo, Panginoong Yesus. Tanggapin mo po kami, Panginoon, at linisin sa lahat ng aming karumihan mula ulong at talampakan, simula pagkabata hanggang sa kasalukuyan, O Lord. Patawagin mo po kami lahat, Panginoon, at willing po kami, Panginoon, na
magpabago sa iyo, tanggapin ang pagtutuwid mo, Panginoon, sa buhay nito. Panginoong Jesus, igay mo po lamang ang bawat isa sa amin, O Lord, upang makalakad kami sa kabanalan, sa kabutihan, ang patungo sa iyo, Panginoon, hindi tungo sa kasamaan ng sanlibutan ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat ikaw yung patuloy na naglalapit po sa aming buhay para makalapit po kami sa iyong kadakilaan at kabanalan. Di man kami karapat-dapat, Panginoon, sumalit ikaw yung napakabuting Diyos na patuloy na nagbibigay sa amin ng tsansa upang kami, Panginoon, ay makapagbagong buhay at maayos at maging matuwid at makahabol kami, Panginoon, sa darating na pagliligtas mo, sa darating na pagpapanig mo, Panginoon, sa lahat ng mga mananampalataya, Panginoon. Lord, isasama mo kami, ibibilang mo kami bilang iyong mga anak, Panginoon. Panginoon Jesus, patuloy po namin hinahangad na kami po, Panginoon, ipagarihan mo, Panginoon. Ngayon pa lamang, O Lord, pagarihan mo ang aming pamumuhay, O God. Pagarihan mo lahat ng aming mga ginagawa, O Lord. Upang sa ganoon, sa pagpakita mo, Panginoon, paghahari mo, pakikita mo sa aming mga puso, O God. Maraming salamat po, Lord. Balutin mo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. At sabi mo nga po, Panginoon, you give favor to the humble and you are opposed to the proud. Panginoon, sa oras na ito, Lord, kiniklaim namin, Panginoon, ang lahat na nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong banal na harapan. Bibigyan mo ng pabor ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Lord, and give us favor, O God, sa lahat ng mga pangangailangan namin sa buhay na ito, Lord, sa panahon na ito. Salamat po, Panginoon, patuloy ka magpaulan sa amin, Panginoon, ng kaunawaan sa mga bagay na nagaganap o lalo upang sa ganon, maunawaan po namin, Panginoon, ang halaga ng panahon na ito para sa amin, O God. Maraming salamat po, Lord. Salamat po sa biyaya mo. Salamat sa iyong pagsama, Panginoon, sa bawat isa. Ingatan mo po ang bawat isa sa aming pag-uwi, O God. Ingatan mo po ang aming mga sasakyan. Waluwalhati kami makauwi sa aming mga tahanan, O Lord. Ligtas, dala ang kapangyarihan at presensya na nagmumula sa iyo, O God, upang ito'y ipabahon po namin sa aming mga pamilya, O God, na hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord. Maraming salamat po. Thank you for the great favor, O God. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papulit pagsamba sa tanging pangalan mo po lamang. In Jesus' name, Amen and Amen. God bless po.